Guys, for today's video ay time out muna tayo sa mga cycling contents. Meron tayong tropa na may pinadalang item sa atin. Pinahiram sa atin para i-unbox yung item na to. Napakapalad natin, hindi pa niya nagagamit to. Unbox mo lang, then bigyan mo ng review. Yun lang. So basically hindi to sa atin, pinahiram lang to sa atin. So eto na siya. Based sa title, alam niyo na kung ano laman ito. Check ang laman. Sapatos. And obviously, running shoes yung laman nito. Napakaganda ng box niya. Nike Racing. Okay? Ganda oh. Wow, size 9.5 men's. Pareho pa ng size ko na pang running shoes. Nike Air Zoom Alpha Fly 3. So yung ilalim mo, andito lahat ng logo niya. So yung kulay pala nito ay Volt Concord Dusty Cactus. Napakahaba naman ng kulay nito. Anyway, okay, open na natin. Huwag na natin patagalin. So, may kasama siyang sling bag. So, meron siyang dust cover. So, yung nakabalot na papel, makikita mo may nakalagay na, so may mga time. So, mukhang ito yung mga PR or mga PB. So, yung PB niya sa 5 minutes ay 12:59. Grabe, ang bilis, 5 minutes. Tapos yung 10 kilometers niya ay 25:59. Grabe. Then yung best time niya sa 21 kilometers ay 59:59. Totoo ba to? Then of course, yung PR niya sa full marathon ay 1:59:59. Mga halimaw. Alright, so andito sa papel nakasama. Alpha Fly 3. So yung ibabaw niya ay parang sobrang nipis nung tela niya. Parang kita mo na yung loob eh. Hindi pala parang, kita mo na talaga. So, i-video natin. Sobrang nipis nung tela. So, ang tawag dito ay Atom Knit. Grabe oh. So, yung kanyang tang ay integrated dito sa kanyang pinaka-body. Then, yung lace niya, medyo kakaiba yung lace niya. Hindi siya yung mga normal na lace. So, ang advantage yan kapag binuhol mo, maganda kapit. Tapos, meron siyang Air Zoom. Zoom X yata tawag dito. So, dalawa yan. Isa dito, and isa dito sa kabila. Yan. So, dalawa siya. So, ito yung magbibigay sa'yo ng extra na bounce eh. Pagka tumatakbo ka. Tapos, sa ilalim, wow. So, meron siyang tinatawag na Nike Fly Plate. So, yung ilalim niya, meron siyang carbon plate na diretso mula likod hanggang sa harap. Yan o, may carbon. Carbon loady. Tapos, of course, yung kanyang pinaka sole, yung padding niya ay Zoom X. Ayan, kitang-kita, Zoom X. Mula sa likod hanggang sa unan. Yun yung kanyang midsole. Grabe, ang ganda. Kita niyo yung mga detail. Alpha Fly 3. Pag ganito kakinis, tsaka ganito kaganda, parang nakakahinayang gamitin. Baka kasi magasgasan. Alright. So, tingnan niyo naman yung ilalim. So, tatanungin ko yung nagpahiram sa akin kung pwede ko siyang gamitin. Kasi sa Sabado, may sasalihan akong event. So, tatanungin ko kung pwedeng gamitin ko to sa Saturday. Baka sakaling ma-achieve ko yung aking personal best. So, yung top 3 na features nung sapatos na to ay energy return for your marathon. 2 4-foot air zoom units combined with Zoom X foam to store and return the energy back to you, powering every step. Then, meron siyang propulsive feeling. A full length of carbon fiber plate delivers a propulsive sensation that helps you smoothly transition through every stride and tackle turns with confidence. Ano daw? So, yun nga, may carbon plate siya. So, itong sapatos kasi na to, talagang design siya for speed and for long runs. So, kung full marathon yung sasalihan mo, the best gamitin to. And then, kung speed rin, since meron siyang mga carbon plate na feature, tsaka yung zoom, so sobrang gandang gamitin din ito kung speed
ang pag-uusapan. For example, gusto niyo sumali ng mga 10 kilometers sub 1 na challenge or 21 kilometers na sub 2, the best yung sapatos na to. And sobrang gaan niya. Actually, 218 grams kapag yung size 9 na UK. So, yung heel to toe na drop niya ay 8 mm. So, yung isang difference na napansin ko dito compare sa other shoes. So, wala siyang extra na hole dito na pinagsusutan ng lace. So, ito na yun. Kung ano yung kinalalagyan niya. Pero kakaiba yung lace niya eh. So, ano to? Special na design na notch lace. Offers secure but soft lace up. Then, ito merong siguro paglalaban mo, at least may butas. Sabitan. So, yung isang mapapansin mo lang dito, yung print nung check or nung swoosh. So, kita yung gap dito, no? Yan. Hindi siya yung continuous. Kasi nga, syempre, separate yung tela dito sa kanyang sole. Kaya nagkaroon ng gap, no? Pero minor lang yan, minor detail. So, dito pala guys, medyo matigas yung part na to. So, meaning maganda yung heel cup support or yung heel support niya. Ito, matigas. Tapos itong part na to, gaya nga na sinabi ko kanina, malambot siya. So, it adds comfort din kasi. Lalo pagka long run mo to gagamitin. Kasi ito pala, napansin ko, pagka diniinan mo tong loob, parang ramdam mo yung carbon plate agad pag diniinan mo. Dito lang talaga ako medyo worried actually. So, tingnan nyo ha. So, meron siyang material dito na matigas. Siyempre, ito yung tatama sa concrete, di ba? Pag titingnan mo kasi dito, almost nakaangat lang to ng konti versus dito. Ito, foam na siya, guys. So, ibig sabihin, pag itinapak mo to sa concrete, tatama na tong part na to. So, magagasgas na siya, di ba? Hindi ko alam kung bakit hindi pa niya continuous dito eh. Hindi naman continuous yung rubber na to dito. Siguro para mas maganda yung flex. Kasi magbe-bend to, di ba? Pagka tumatakbo ka. Tapos itong dalawang orange na to, nakasakto yan dito sa zoom. Sa air zoom. Kita niyo ba yung daliri ko dun? Yan o, butas. Para sa airflow siguro, no? Para mas aerodynamic. Aero! Ang napansin ko dito sa unahan, yung rubber niyang material, hindi siya masyadong nakasagad dito sa ibabaw. Unlike dun sa ibang shoes na abot dito. Para pagka tumama siya sa concrete, for example, magaganon yan eh. Para at least protected yung knit, yung material. Pero nakakurba naman siya eh, naka-bend siya. So, baka safe naman to. Parang medyo kulang lang. Problema kasi, pag nilagay mo siya dito, manipis kasi yung material na to. So, definitely, hindi to kakapit dito. Halimbawa, luluhod ka sa finish line, ingat na lang sa pagluhod. Baka tumama yung tela. I-assure mo na yung rubber lang yung tatama. So, by the way, nung time na binili to, pahirapan kumuha ng ganitong item dito sa Pinas that time. So, kaya ito ay sa Japan pa ito nabili guys, sa Japan. So, kaya parang nakakahinayang gamitin. Pati yung resibo, naiwan dito sa box. Ano presyo niya? 39,655 yen. Grabe. Mahal mo ng sapatos na to. So, yun lang guys. Sa ngayon, medyo hindi tayo masyadong makapag-upload ng mga cycling videos kasi medyo busy tayo. And sa ngayon, nagko-concentrate tayo sa run kasi may mga sinalihan tayong mga run na events. So, pero soon, makakapag-upload din tayo ng mga cycling-related na vlogs or videos. So, again, if nagustuhan nyo ito yung ganitong mga klase ng budulan, mga unboxing, so don't forget to subscribe to my YouTube channel. Medyo nabubulol ako. And mag-comment na rin kayo kung gusto nyo mag-comment. Anything under the sun. Okay? So, this has been Aris Manalad from Aristocrata Studio. See you again
on our next upload. Hindi na see you again next week kasi baka wala tayong upload next week. So, see you again on our next upload. Bye-bye! Guys, first time natin gagamitin yung yung ating Nike Alpha Fly 3. Grabe! Tangina na, ang lakas pala ng talbog nito. Ayan o. Grabe, talbog! Ang lakas! Alright, natapos na natin yung ating 10 kilometers na ensayo. Ganito na itsura niya after nung 10 kilometers. Tingnan nyo yung ilalim. Ayan o. Okay. So, talagang nung unang sinalpa ko pa lang yung paa ko at naglakad ako, tumatalbog siya. Tsaka actually medyo parang nakakahilo sa umpisa. So, medyo mag-a-adjust ka talaga. Iba yung pakiramdam pagka suot mo na siya. Parang nakatapak sa trampoline ganun. Tumatalbog ka. So, pero kapag nagsimula ka ng tumakbo, mararamdaman mo yung comfort lalo sa tuhod. Wala siyang masyadong impact sa tuhod. Ang sarap gamitin. So, yung sinasabi ko, ito magiging madalas dito tatama yung concrete, di ba? So, may tendency talaga na ito ay magagasgas. Pero so far, well, 10 kilometers pa lang naman. Let's see after mga 100 kilometers kung ano na itsura nito. Nice! Very good na shoes. Napakaganda ng performance niya actually. Overall, nagustuhan ko talaga siya. Yun lang guys. Bye-bye!